Alright, good morning Davao, good morning Philippines, good morning world, good morning Davaoenos, Filipinos, good morning mga OFWs natin all over the world. Bali ito hong magiging content ho natin is ano lang kumbaga parang meron na siyang touch of politics. So pagpasensyahan niyo na. So I know you will understand, no? You can understand me naman since you know where I am coming from. So of course I'm a pure-blooded Davaoenyo, although ano pala half kasi Cebuano pala tatay ko. Pero syempre born and raised na ako sa Davao. So I can consider myself as a full-blooded Davaoenyo, no? And of course Davao City, alam niyo naman talaga, no? Ang mga taga rito is almost 100% is Maka Duterte talaga yan. So yun lang about sa ano lang natin to kahapon, no? Issue or sa mga ganap natin sa national government, o ano pa patawag dyan, national politics issue. So congratulations nga pala kay VP Sara Duterte kasi nga hindi na talaga mai-impeach pa. And of course congratulations sa mga sumusuporta sa mga Duterte tayo, no? So wagi tayo kahapon for the second round. Kumbaga not once but twice, no, na nagwagi kasi nga yung una, di ba, is na siya na dismiss na. Tinoring na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara sa Supreme Court, and kahapon naman sa Senado. So yun, naka-archive na ang impeachment case against VP Sara Duterte. Okay, so let's go. Anong connect ni VP Sara Duterte sa ating video na ito? Anong connect sa politics? So sa Davao City skyline, na kung saan siya talagang ano natin ng mga mostly na video or mga vlogs. So parang naging enthusiast tayo sa mga cityscapes, urban landscapes, in the mga skylines, in the skyscrapers, so ganun, mga urbanization and highly urbanized cities. So ang connect kasi doon, hindi naman kasi talaga din aabot sa tugatog ng kayamanan or yaman or kasikatan or tagumpay ang isang syudad kapag magkakaroon ito ng hindi magandang leader, no? So ibig sabihin yung mga highly urbanized cities natin ngayon dito sa buong Pilipinas, kung yung lugar ho ninyo kung saan man kayo, kunyari ikay taga Lucena City, taga Puerto Princesa City, Palawan, kunyari ikaw ay taga saan ba, no? Cotabato City. Cotabato City pala is hindi pa siya highly urbanized city, pero applying na sila for highly urbanized city for its uses. So ano pala sila ngayon, independent component city, pero sinama ko na sila kasi yun naman din talaga na ang kanilang magiging patutunguhan, no? Ayun, saka napakalaking syudad ng Cotabato City. Okay, let's go to General Santos City, Zamboanga City, Bacolod City, Iloilo City, Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Butuan, Tacloban City, ano pa, Davao City of course, no, my hometown, Cagayan de Oro City, nabanggit ko na yun, Iligan City. So meron din tayong Angeles City, Olongapo City, meron tayong 14 highly urbanized cities sa Metro Manila, hindi ko na kailangang banggitin yun. And of course, ano pa ba mga highly urbanized cities dito sa Pilipinas na hindi ko nabanggit? Sama na natin yung City of Naga, pero maliit lang ang City of Naga, like hindi pa sila umabot yata sa 200,000 population. Sa Camarines Sur, I'm not sure. Legazpi City, ayun, nagpas na sila sa 200 plus. So ano sila, pasok na sila sa highly urbanized city kung mag-apply sila. So mayroon na silang pambatong requirements. Pasado na sila kumbaga. So what else, no? Palawan City, Puerto Princesa, tapos sa ating nabanggit, no? Ano pa ba yung mga highly urbanized cities sa Pilipinas? Ayun, Baguio City. So lahat yung mga lugar na yun ay napuntahan ko na except sa Dagupan City. Highly urbanized city ba siya? Parang hindi pa, no? So ang hindi ko pala napuntahan for sure na ako dyan ay ang Zamboanga City. Anyway, so ito nga yung natin, Davao City Skylines, is napakaganda ho niya, no? Ano bang connect dito sa mga Duterte, for example kay VP Sara. Yan na nga, bali ang ganda ng Davao City, opsin na ano siya, no? Nape-praise talaga siya ng mga tao, hindi lang ng mga taga Davao City, kundi ng mga dayo, mga turista. So just like Iloilo City, no? Isa rin sa pinapraise talaga ng mga local, ng mga local traveler, tawag dyan, mga domestic travelers, domestic traveler. Basta yung mga Pilipino lang, no, yung mga nagpupunta sa Iloilo City, talagang na-appreciate ang Iloilo City, and of course ang mga foreigner din. So just like Davao City, ganun din, no? So maraming nakaka-appreciate, ang daming nagdesisyon na dito mamili ng mga properties, ng mga condominium units,
dito nagbili ng mga ari-arian nila, at ang iba dito talaga nag-migrate and nag-retire dahil sa kadahilan ng napaganda ng syudad ng Davao City. So sa lahat ng aspeto meron, I mean except lang talaga sa nightlife, no, hindi ganoon ka alive, I mean alive and kicking, and ano dito, no, kumbaga ano, colorful din naman ang ano namin, ang aming nightlife. Yun nga lang ay meron nga siyang limit, so hindi mo talaga siya masagad-sagad hanggang umaga, no? Unlike sa ibang mga big cities sa Pilipinas na nagdamag kung gusto mo, no, walang problema. So dito sa Davao City have liquor ban. So yun, bali ang connect sa mga Duterte sa Davao City, yan ang ano, Davao City equals Duterte equals Davaoenyo. So yung tatlo talaga na yun, magsasama-sama talaga yun, Duterte, Davao, Davaoenyo. Yung tatlo na yun, hindi sila pwedeng paghiwalayin. So hindi mo pwedeng mahalin lang ang mga taga Davao City at ang mga Duterte hindi. Kasi yung mga taga Davao na minahal mo na yan ay mga Duterte diehard supporter ho. Yung mga yan, hindi man siguro diehard supporter, pero grabe yan kung mag-praise and mag-appreciate, since mayroon din naman kasing may proof and evidence, no. Mayroon naman din talagang dahilan kung bakit, no? For example, ako nga, no, so lumaki ako sa batang 90s and na-witness ko yung mga lugar ng araw. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga ganap dati at nakikita at na-observe ko, na-experience, pero not until ako yung nakaisip na gaya nito ngayon, no. So nasasabi ko talaga na okay, so Davao City is thriving, Davao City is progressing, Davao City is flying. Ayun, paangat lagi ang Davao City, no. So never kami nagkaroon ng backward na moment, yung nagkaroon kami ng recession o ano ba tawag dyan. So Duterte ang may pakanan itong lahat ng ating mga content sa Davao City. Ibig ko sabihin, hindi tayo magkakaroon ng ganito na positibong pananaw sa Davao City. Hindi tayo magkakaroon ng ganitong positibong outlook, positibong tawag nito, yung remarks, reviews, no, sa syudad ng Davao City if it wasn't for the Duterte's family na nagrun sa Davao City as mayor. Sila yung namamahala sa syudad for the long time. So ito na yung nagiging resulta. So syempre iba dyan, maaaring hindi kayo magandahan, pero hindi lang kasi yan sa view, overview, hindi lang kasi yan sa topography na gaya nito, no, na makikita natin ang view. So the view is within the people itself, no. So yung tinatawag na Davao culture, Davaoenyo. So kasama yun ang mga taga Davao, ang mga tao, yung kultura namin dito. So Davaoenyo culture, Davao culture. Yun nga lang for example sa Davao culture, yung meron kaming bit-bit ba ng mga basura. For example, kumain ka ng candy, kumain ka ng anything, no, na syempre may mga plastic wrappers ho, yung mga yun. So yung mga plastic wrappers, kung napupunta ka sa ibang mga lugar sa Pilipinas, sabihin natin Metro Manila, no, or somewhere in Philippines, outside Davao City, talagang pagkabukas ng wrapper, tatapon yan kung saan siya nakatayo, doon niya rin itatapon. So whereas ito sa Davao City, talagang worried kami na magtapon ng basura. So to the point na makauwi na lang kami ng bahay, yung basura bit-bit namin, no, nasa, kahit ako ganun ako, no, nasa super thank you na lang kasi mayroon namang basurahan sa jeep. Kaya yung jeep, basurahan ng jeep, puno yan ng mga basura, mga candy wrapper na mga pasahero. So Davao City is dahil sa mga Duterte nagkaroon ng disiplina ang mga taga Davao City. Ano ba pinagkaiba ng Davaoenyo sa mga ibang Pilipino, di ba? So wala, still we shared same culture, mga kagala, no. So paras tayo ng kultura, bilang Pilipino matitigas ang ulo. Totoo yan, no. So walang disiplina talaga sa atin, nananalay tayo sa ating mga dugo. Pero once na Duterte ang magiging tagapamahala, ayun, so Davao City set an example. Wala talagang hindi pwede susunod kasi may kalalagyan ka. Oo, totoo yan. Ibig sabihin talagang marereprimand ka talaga, no. Verbal reprimand, syempre nakahiya, no. Maliban ako talagang kupal kang pinanganak, hanggang ngayon kupal ka pa din na hindi ka talaga tinatabla ng mga ganyang hindi ka nahihiya, no. Matatapon ng basura, pero kapag tatagal ka sa Davao City, ma-adapt mo rin yung tinatawag naming Davaoenyo culture. Yun nga, hindi ka magtatapon-tapon ng basura kahit saan. And parang normal na natin magiging malinis, magiging responsable sa basura ang aking tinutukoy dyan, no. Hindi naman lahat ng mga Davaoenyo mali. I mean, hindi yung malinis to the core, na hanggang sa bahay is makalat, madumi. Kasi ako naman, aminado ako, sa kwarto ko, punta kayo ng kwarto ko, talagang ang kalat, no. Pero at least yung kwarto ko na yun is safe space na yun, so it's personal. Pero pagdating kasi sa pangkalahatan, as a group of people in Davao, as a Davaoenyos, so talagang hindi tayo burara, hindi tayo nagkakalat kung saan-saan, di ba? So yung basura natin, kaya ko yung mga bagyo dyan, may minsan gawin natin content yan, no.
to prove kung totoo ba talaga na ang mga Davaoenyo ay hindi nagtatapon ng basura kung saan. So ang magiging ano niyan, pruweba is yung mga bag nila, mga bulsa ng mga short, meron silang mga naisuksok na mga ano, ng mga wrapper, ng mga dumi. Ayun, so yun na nga ha, Davao City. So congratulations again VP Sara Duterte, congratulations sa ating mga Duterte supporter, kasi nga hindi tayo nagwagi ng isang beses lang kundi dalawa, no. So Supreme Court, actually di ba, ang sa mga pagkakaintindi ko sa mga nababasa ko sa mga journal, mga journalist and columnist, na kapag ka pala ang Supreme Court ay nagdesisyon, nagsabi na bawal, so sila pala yung ano, sila yung pinaka highest dito, Supreme Court of the land, tama ba? Basta sila yung pinakamataas na ano, Supreme Court. Basta tatlo kasi yan, di ba, no? Ang Supreme Court, tapos yan, so Congressman, House of Representative, ano, lower house, tsaka sa Senate. So sinabi na ng ano, ng Korte Suprema na yan nga unconstitutional ang kay VP Sara Duterte na impeachment. So doon pa lang, waging at yun na yun, no, the final. Kumbaga parang sila tayo pinaka final say, pero ang ginawa, nagkaroon pa rin ng ano, ng review sa Senado. Ayun, na double did tuloy ang mga tumitira sa mga Duterte. Pero sige lang ha, yun lang yun. Ipagpasensyahan nyo na ako sa mga viewers ko dyan na alam nyo naman, Davaoenyo nyo nga. Kumbaga hindi namin yan ipagkakaila, hindi namin yan i-deny ang mga Duterte. Hindi kami si tawag nito, yung si Judas, hindi kami si Judas, no, na aming ipagkanulo. Ay hindi namin na ibenta or i-deny ang mga Duterte. So taga Davao kami. So matik na yan, hindi na kailangan mag-explain, no. Although hindi naman lahat, yun na nga, merong 99 ano, ilang porsyento ba. So ibase na natin do sa ano, sa election result. So merong nasa mga 60,000, ang boto ni mayor electionist, no, or tawag nito yung kandidato sa pagka-mayor, si Carlo Nograles. That's puppet ni ni Martin Romualdez. So siya talaga yung nilagay ito sa Davao City para daw talunin ng mga Duterte si Mayor, si Tatay Digong. Pero yan na nga, 60,000 ang kanyang kinuhang boto, samantala kay Tatay Digong is nasa milyon. So ganyan yan, no, kasi milyon ang electorate dito sa Davao, ha. So yung Botal, ayun, nasa kanila, tapos yung milyon kay Tatay Digong. So grabe yung ano, major landslide na tawagin talaga doon. Yan yung pinaka grabe na botohan. So it shows how loved and respected itong mga Duterte family, kasi hindi talaga sila matalo-talo sa Davao City. O diba? So ito yun, maganda ang Davao City. Of course, ano siya, no, highly urbanized city. Balanse ang buhay dito. Meron kaming nature in the heart of the city, no. So hindi mo na kailangang umalis ng syudad para lang ma-enjoy ang magandang klima, para lang ma-enjoy ang magandang tanawin ng mga bundukin, di ba? Para unlike sa ibang ano, sa ibang metro city, sa for example Manila, na yun, need mo ba sumakay ng bus para makapunta sa Baguio, para makapunta ng Batangas, no, para ma-enjoy yung natural view. So dito sa Davao City, dito ka lang, yan, titingala ka lang, yun, no? May makikita ng mga Mount Apo, Shan Hills, Matina. Basta within the heart of the city, meron ka nang ma-experience na nature kung ikaw ay maka-nature lover ka. And pag city vibes naman, meron kami dito syudad dito, yan, no? Mga high-rise buildings, no? Mga condominium unit, may mga hotels, shopping malls, sobrang dami, no? So mananawa ka lang kung saan ka pupunta na shopping malls. So ang option is andito lang sa Davao, like wala ka nang hahanapin na downtown area para lang mag-enjoy sa shopping. So kapag galing ka sa south part of Davao, meron naman tayong Gaisano Mall of Toril, meron tayong Gaisano Grand of Toril, di ba? So doon pa lang, no, panalo na. So sa may Kalinan, Mintal, may mga mall din sila doon sa Mintal, no, for example. Mali pa pala sa Gaisano Mall sa Mintal, meron din pala ano doon, Vista Mall. Malaking ano din yung shopping mall. Ano pa? Dito downtown, syempre, SM dito, Ecoland, no? Malayo nitong ano, SM, meron din tayong Matina, Umaa. So itong lugar na to dito, puno to ng mga shopping malls, mga may eskwelahan, mga hospitals, SNR, basta marami kayong ano, mapagpipilian dito. Tapos yung mga restaurants dito, mga coffee shops, no, nagsikalat buong lungsod, pati abot nga hanggang sa ano, pinakabundok dyan, no. Tingnan natin sa may Katigan, Toril ba yun? So sometimes punta tayo dyan. Oo. Ano bang marekomenda yung magandang ano dyan, pasyalan, kapihan. So Davao City is indeed a beautiful, highly urbanized city. Completos Ricados tayo dito, no. So ano siya, balanse ang buhay dito. May nature na, may city life pa, pinagsama all in one place. Tapos yun lang, no.
maganda dito. Maganda naman lahat ng lugar sa Pilipinas, pero syempre may mga pagkakaiba talaga lahat, no. So kung ang Cebu is ano sila, pinaka focal point ng Pilipinas, nasa gitna, no. So sila yung parang center point no, para sa ano lahat ng mga destination, I mean ng ibang mga lugar sa buong mundo, international, pandaigdigan, international, worldwide ang Cebu City na turista nila. So kompleto kasi din ang Cebu, no. Wala ka na rin hahanapin doon. Meron silang bundok, probinsya, meron silang mga natural adventures, natural wonders, and mga adventures, no. Tapos meron silang city life. So just like Davao City, meron din tayong mga city life nga. At saka ang adventures dito, wala, di ka lalabas ang Davao City para sa adventures, no. For example, yung Baguio vibes, pero mas maganda yata ang sabi, ha, may mga nagsabi sa akin na mas maganda daw yung Marilog district natin, Buda, compare sa Baguio area. Oo, kasi crowded na nga yung ano, Buda. Basta ang Davao City is ano siya, more of ano siya, no, version na parang Cebu version na private, para siyang Manila version na private, privado. Yung ibig sabihin yung mga resort, ha, na hindi siya talaga exploited, hindi siya overused, hindi siya abused na syudad. So Davao City is preserved pa rin siya. Kahit paano, kahit pati mga tao, no, yung mga ano dito, yung sabi nga ng mga foreigner na mga vlogger, kapag gusto mo makahanap ng babaeng legit na love life talaga ang hanap, hindi pera, hindi sex, hindi lust, kundi love life, no, companionship. Oo, talagang tunay na kasal ang gusto. So Davawin niyo daw mga babae sa Davao, kasi hindi pa daw yan halos nakatikim ng ano, ng relasyon sa AFAM. So hindi pa sila expert, unlike daw sa ibang syudad sa Pilipinas na parang ginagawang kabuhayan, no, or naging normal na lang sa kanila yung ano, ordinary and normal ang magkakaroon ng ano, AFAM na kasintahan. So dito sa Davao City, pure pa ang mga tao dito, mga lalo sa mga babae. When it comes to ano, ha, sa AFAM lang yun, preference din na naman yun, sa kailala din yun, parang kinuha lang natin. So di ba nakatuwa, pati yung mga prutas natin dito untouched, very organic, di ba, fresh and organic. So same din sa mga babae sa Davao, ang galing. Ano pa, yung mga lugar nga namin dito, kita nyo naman, di ba, grabe yung greeneries. Hindi siya talaga pinagpuputol. So talagang preserve ang ano dito, yung nature, diba? So yan. So ulitin natin, Davao, congratulations mga Duterte family, sa kay VP Sara Duterte, congrats, no. Talagang you prove once again, no, na ganyan ka good leader, wala kang ninakaw kahit piso. So sa mga Duterte supporter tayo, so congratulations sa atin. So ito, waging-wagi. So sabi nga ni Tatay Digong, you can accuse Inday Sara of anything but never on stealing. Kay patay ka talaga dyan pag ginawa mo yan. Talagang re-resbakan ka. Kasi ano yan, parang basta pagbintangan mo na siya na kahit na ano, si VP Sara, except lang sa yun nga, yung pagnanakaw, kasi yun talaga ang ikinagagalit niya. Yun ang pinakaayaw niya na akusasyon. Kasi unfair din naman talaga yung ginawa mo lahat-lahat, no? Ano yun? Diba? Unfair naman talaga sa yun na ginawa mo lahat, no, ng pinaka the best. Hindi ka nagnakaw. Tapos pagbintangan ka ng hindi naman totoo. And worst pa dyan, pinaka worst, no, is yung nagbintang siyang ikaw ay magnanakaw, is yung mga magnanakaw talagang legit. Oo, mga congressman. Sila, thank you for watching, and I have to say bye bye and ingats, no. So congratulations once again sa mga taga Davao, sa kay VP Sara Duterte, sa mga Duterte, congratulations sa mga supporter, dahil ito nga vindicated ulit, no, not just once but twice.